Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una po sa lahat, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa Kanya pong biyaya at kahabagan at sa pagkakataon na ito na ibinigay niya sa atin upang magtipon-tipon para mag-aral muli ng salita ng Diyos. Nagpapasalamat po ako sa ating mahal na pastor sa pribileyo na ibinigay niya sa akin ngayon upang tumindig sa inyong harapan at ipahayag ang salita ng Diyos. Maraming salamat po, Pastor. Tayo po tumayong lahat. Buksan po natin sa John chapter 3, verse 16. Basahin po natin ang isang sitas na ito. Ando na po kayo? Okay. John chapter 3, verse 16. Sabi po, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama sa langit, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa gabing ito na mapag-aralan po namin muli ang iyong salita. Turuan mo po kami ng maraming bagay patungkol sa iyong salita. Naway ang lahat po ng aming matutunan dito ay maisabuhay po namin. Itulot mo po, Panginoon, na kami iyong kausapin lahat. Mangusap ka po sa puso namin at lalo na po sa aming mga panauhin ngayong gabing ito. Wala po sana kaming ibang maitaas sa gabing ito kundi ang iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa kaligtasang ipinagkaloob niyo sa amin. Patawad po sa aming mga kasalanan, tupon samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maupo na po tayo. Maraming salamat po. Ngayong gabi po, ang mensaheng ibibigay ko po sa inyo ay hango po sa outline ng ating mahal na pastor. Ito po'y naging pagpapala sa akin. Naway maging pagpapala po sa ating lahat. Bilang panimula, everybody likes to speak of love. Lalo na ngayong panahon na ito na tinatawag ng marami na buwan ng pag-ibig. Sa February 14 naman, ang tawag ng karamihan ay araw ng puso. But love means different things to different people. Makikita natin para sa iba't ibang tao, iba't ibang kahulugan din para sa kanila ang pag-ibig. True love in the romantic sense often turns out to be not so true after all. Ang tunay na pag-ibig, kapag pinag-usapan na yung ginagawa ng marami, ay nauuwi sa wala. O di naman pala tunay na pag-ibig. The best definition of love anytime, anywhere, is still found in the Word of God. Kung ikaw ay maghahanap ng tunay na kahulugan ng pag-ibig, kahit kailan, kahit saan, matatagpuan mo ang tunay na kahulugan nito sa salita ng Diyos. At iyong makikita at malalaman na meron palang umiibig sa iyo ng wagas at dalisay na pag-ibig, at yan ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi katulad ng pag-ibig ng tao na laging may pasubali at makasarili, kundi pag-ibig na dakila at walang pasubali. Now, let us look at the Word of God. The greatest declaration of love is when God said, "I love you so much," in John 3:16. Ang pamagat po nitong mensahe na ito ay, the greatest declaration of all, "I love you so much." The greatest declaration of all, I love you so much.
I love you so much. And because of that, number one, I gave my only son for you. Sabi ng Diyos, pinakamamahal kita. Dahilan dyan, ibinigay ko sa iyo ang aking bugtong na anak. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Yan yung sinasabi sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binigyan diin dito ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao. At sinasabi niya sa atin, pinakamamahal kita. Sabi naman sa Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ipinamalas ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. The sacrifice of God's love. He gave His only begotten Son. It is Jesus Christ dying for the sins of the world. Ito ang katunayan ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa tao. The greatest act of God's love is giving to us the gift of His Son, Jesus Christ. He came to live and die as a substitute for sinners, so that everyone who trusts in Him could be given the gift of eternal life. Sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugo niya sa lupa ang kanyang bugtong na anak, nagkatawan tao, at namatay sa krus ng Kalbaryo. Nang sa gayon ay maligtas tayo sa parusa ng kasalanan. Pinagkaloob ng Diyos ang kanyang anak na si Hesukristo, na walang bahid kasalanan upang maging kapalit natin. Nabuhos ang kanyang dugo, nang sa gayon ay maalis at malinis ang ating mga kasalanan. Nang sa gayon, magkaroon tayo ng walang hanggang buhay. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Number 2, I love you so much. Because of that, I want you to be saved. John chapter 5, verse 34. Ang sabi po roon, but I received not testimony from man, but these things I say, that you might be saved. Sabi diyan sa Tagalog, datapwat ang patotoo ay hindi mula sa tao. Gayunmay sinasabi ko ang mga bagay na ito upang kayo'y mga ligtas. I want you to know the great love God has for you. Para sa atin. He wants you to be saved. He wants to bring you new life. And because He loves you, He speaks the truth to you, sa atin. That truth may not be easy for us to hear, but it is the truth that can set us free. Sa aming mga panauhin, ngayong gabi, kung di mo alam kung saan ka tutungo kapag ikaw ay namatay, ikaw ay napapahamak. At nais ng Diyos na ikaw ay maligtas. Kailangan lang na makita natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayong lahat ay nagkasala sa Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayang tinutukoy po dito ay ang pagkabulid ng tao sa dagat-dagatang apoy dahilan sa kanyang kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan, ngunit iniibig niya tayong mga makasalanan. At sa laki ng pag-ibig niya sa atin, binigay niya ang bugtong niyang anak na matay sa krus ng Kalbaryo upang ako at ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil ikaw ay iniibig ng Diyos, ayaw niyang mapahamak ka. Ayaw niyang mapahamak tayo. Ang nais niya ay magsisi ka ng iyong mga kasalanan at tanggapin mo ang Panginoon Jesus sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ito po ang tandaan natin. Ang kaligtasan ay hindi gantimpala sa ating mga ginagawa. Ito'y handog na biyaya na kailangan nating tanggapin. Mahal po tayo ng Panginoon. Number 3, I love you so much, because of that, I want you to be sure. Ang sabi ng Diyos, pinakamamahal kita, at dahilan dyan, nais kong makatiyak ka ng iyong kaligtasan. 1 John 5:13, ang sabi po ron, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know you have eternal life, that you may believe on the name of the Son of God. Hindi lamang nais ng Diyos na ikaw ay maligtas. Nais din niya na ikaw ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. May pagkakataon kasi, nakakatagpo tayo ng tao, sinasabi nila na tinanggap nila si Kristo sa kanilang puso bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit, hindi nakakatiyak na sila ay pupunta ng langit. Sila ay nagpapatuloy at nabubuhay sa takot at pagdududa. Nakakalungkot ang ganitong bagay. Kaya, nais ng Diyos na ikaw ay makatiyak sa iyong kaligtasan. God's Word has a clear teaching on assurance. Kaya binigay niya ang kanyang mga pangako sa salita ng Diyos. At isa ang sa mga ito ay ang 1 John 5:13. Na ang sabi ron, ang mga bagay na ito, ano po yung mga ito? Ito po yung salita ng Diyos. Isinulat ko sa inyo. Bakit isinulat? Upang malaman nyo. Ano po ang dapat nating malaman? Na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Paano ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan? Sa makatwid sa inyo na sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Sino po yung anak ng Diyos? Ang Panginoong Hesus. Kung tatanggapin mo ang Panginoong Hesus, sinasabi ng bersikulo na ito, ng sitas na ito, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya. At yan ay sinulat pa sa atin. Matatagpuan natin sa 1 John 5:13. I want to be sure. I want you to be sure. And number 4, I love you so much, and because of that, I want you to be secure. Ang sabi ng Diyos, pinakamamahal kita, dahilan dyan, nais ko, ikaw ay maging eternally secured. Matatagpuan po natin yan sa John chapter 10, verse 27 to 29. Ang sabi po, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish,
neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them to me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Hindi lamang nais ng Diyos na makatiyak tayo sa ating kaligtasan, kundi nais din niya malaman natin na tayo ay eternally secured. Ayaw niya na maging mamang tayo sa mga bagay na ito. At yan ay tinuturo ng salita ng Diyos sa atin. Doon po sa binasa natin sa John chapter 10, verse 27 to 29. Basahin ko muli sa inyo sa Tagalog. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila ay aking nakikilala, at sila ay nagsisisunod sa akin. At sila ay binigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailan may hindi sila malilipol. Eternally secured. At hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maagaw ni naman sa kamay ng Ama. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos ang nag-iingat ng ating kaligtasan. Kung tayo po ang nag-iingat, matagal na pong nawala ang ating kaligtasan. Salamat sa Diyos, purihin ng Diyos, we can rejoice because we are eternally secured. And number 5, I love you so much, and because of that, I want you to love me. Ang sabi ng Diyos, pinakamamahal kita, dahilan dyan, nais kong ibigin mo ako. Mababasa natin sa Mark 12:29 to 30. Ano po ang sinasabi ron? And Jesus answered him, the first of all commandment is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thine strength. This is the first commandment. Love for God is the most important commandment. And one of that both Old and New covenants portrayed as necessary to enjoy God's sustained favor. Sa kabila ng lahat, na nalaman natin kung gaano tayo iniibig ng Diyos, ang nais naman niya na gawin natin ay ibigin natin siya. Ngayon ang tanong sa atin, do we love God? How to know if we love God? Paano natin susukatin ang ating sarili kung talagang iniibig natin ang Diyos? Okay. Bibigyan ko lang po kayo ng papyaw kasi masyado pong hahaba tayo. Sabi dito, letter A, we have an increasing desire for fellowship with God and one another. Dapat may desire tayo for fellowship with God and one another. 1 John chapter 1, verse 6 to 7. Letter B, we have an increasing desire to keep God's commandments. 1 John 5:3. Letter C, we have increasing confidence in prayer. 1 John chapter 5, verse 14 to 15. And letter D, we have an increasing active love for other people, especially other Christian or other believer. 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Sabi po dun, Beloved, let us love one another, for God is of love, and everyone that loveth knoweth God, for God is love.
Sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin, isang bagay lang ang ninanais niya. At yon ay ibigin natin siya. Kapag naunawaan natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, itong pag-ibig na ito ang mag-uudyok sa atin upang atin siyang paglingkuran at patuloy na ibigin. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo nagtitipon sa lugar na ito at tinatawag ang bawat isa na kapatiran. Bilang pagwawakas, love was not put in your heart to stay. Love is not love till you give it away. Receive God's love in Jesus today or tonight. He is the only truth. He is the only way. And the only one who gives you eternal life. Love never fails, for God is love. This wonderful love is something that God offers to everyone without exception, to whoever who will believe on Jesus. Sa ating mga panauhin, kung hindi mo alam kung saan ka tutungo kapag ka ikaw ay namatay, nais ng Diyos na maligtas ka. Sapagkat kung hindi mo alam kung saan ka tutungo kapag ka ikaw ay namatay, ikaw ay mapapahamak. At nais ng Diyos, sa laki ng pag-ibig niya sa iyo, nais ng Diyos na ikaw ay maligtas. Ang dapat mong gawin, kailangan mong magsisi sa lahat ng iyong mga kasalanan. Pangalawa, sumampalataya ka na si Kristo lamang ang makapagliligtas sa iyong kaluluwa. At pangatlo, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas sa iyong puso. Ngayon, ang desisyon ay nasa iyo. Tatanggapin mo ba siya o tatanggihan mo? Sasampalataya ka ba sa Kanya o itatakwil mo? Pag-isipan mo ito. Iniibig ka ng Diyos. Maikli lamang ang buhay dito sa lupa. Ngunit ang desisyon mo ay magtatagal ng kawalang hanggan. Tanggapin mo si Kristo ngayon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At makakatiyak ka ng buhay na walang hanggan. Kung yan ang nais ng iyong puso, sabayan mo ako sa panalangin na ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanang nagawa sa iyo. Iligtas mo po ako sa kapahamakan ng impyerno. At ngayong gabing ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na nais mong ipagkaloob sa akin. Kung ikaw ay nanalangin na kasama ko, panoorin po natin itong video na ito. Kung ikaw ay pinagpala ng iyong napanood o nais mong maunawaan pang lalo ang tungkol sa salita ng Diyos, hayaan mong makipag-ugnay kami sa iyo. Ibigay lamang ang ilang mahalagang impormasyon sa iyong sarili sa pamamagitan ng aming online form. I-type ang go.mbbe.org/accept sa inyong internet browser at punan ang mga impormasyon ukol sa iyong sarili. Maaari ka ring magtungo sa mbbe.org para sa iba pang impormasyon tungkol sa aming mga gawain at pagsamba. Kagalakan namin na ikaw ay makilala bilang isang bagong kaibigan at kapamilya kay Kristo, ang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas.